magandang dapat gawin, masama'y iwasan natin, at tayo ay bubuhayin. Ang Diyos ay sa atin siyang makakapili. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, lumapit kay Jesus ang mga alagad ni Juan Bautista at ang wika, "Malimit kaming mag-ayuno, gayon din ang mga Pariseyo. Bakit po hindi nag-aayuno ang inyong mga alagad?" Sumagot siya, "Maaari bang magdalamhati ang mga panauhin sa kasalan habang kasama nila ang lalaking ikinasal? Kapag wala na siya, saka pa lamang sila mag-aayuno." Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo ang lahat at makinig sa homilya. Isang magandang umaga po sa inyong lahat. Magandang umaga rin sa lahat ng mga nasa barangay na nakakapakinig ng ating banal na misa, sa lahat ng mga nasa tahanan na nagsisimba online at sa lahat ng nasa abroad. Isang magandang araw po sa inyong lahat. Kasama kayo sa aming banal na pagdiriwang dito sa ating parokya. Aral tungkol sa pag-aayuno, ang paksa ng ating mga pagbasa sa araw na ito. Sabihin nyo nga po, pag-aayuno. Kung kahapon, ang hamon sa atin, sa unang araw ng ating paghahanda para sa mga mahal na araw ay paninindigan. O, di ba? Nandito pa kayo kahapon, di ba? Naalala nyo, paninindigan ang ating pinagnilayan kahapon. O, ngayon naman, isang aral ang tinuturo sa atin ng ating mga pagbasa na magandang hamon din gawin sa ating sarili ngayong panahon ng Kwaresma. At ito ay sa pamamagitan ng pag-aayuno. No? Ano kaya? Ano kayang aral ang tinuturo ng pag-aayuno? Sa ating unang pagbasa, narinig natin ang paninita ni Propeta Isaías sa mga tao tungkol sa kanilang mga panrelihiyosong gawain. Panrelihiyosong gawain. No? Simula pa noon, may mga panrelihiyoso ng gawain. Hindi lang ngayon. Tayo, meron din, di ba? Ano example nito? Rosario, di ba? Ano pa? Stations of the Cross. Yan, mamaya, meron tayong Stations of the Cross. No? Tuwing Biyernes, ngayong Kwaresma, meron tayong Stations of the Cross. Ano pang mga ginagawa natin panrelihiyoso? Holy Hour. Yan, mga ginagawa natin. No? At ano-ano pang mga devotion natin. No? Sinisita ni Propeta Isaías ang mga tao tungkol sa kanilang panrelihiyosong gawain. Marami kasi sa mga tao noon, pagdating sa gawaing simbahan, magagaling. Noon ba yon o hanggang ngayon? Hello? Hanggang ngayon, may mga ganyan pa din, di ba? Yung bawat kilos, kwentado. Kapag sinabing sumamba, sasamba. Kapag sinabing pahinga, hindi magtatrabaho, hindi kikilos, pahinga talaga. No, ganon sila noon. Napakadali kasing mahusgahan ang tao noon base sa kanyang ginagawa.
madaling husgahan ng tao base sa kanyang ginagawa. No? Noon ba yon o hanggang ngayon? O hanggang ngayon naman, di ba? O, gaya na lang ng pag-aayuno. Yung pag-aayuno ay isang panrelihiyosong gawain. Ginagawa ito ng mga tao dahil ayaw nilang mahusgahan sila na hindi sila sumusunod. Madaling makita kung sino ang hindi nagsasagawa ng pag-aayuno. Ngunit higit ito sa isang obligasyon. Higit ito sa isang pansimbahang gawain. Kaya hindi ibig sabihin hindi ka kumakain, ang isang tao ay nag-aayuno. Ulitin ko po, hindi ibig sabihin hindi ka kumakain, ikaw ay nag-aayuno. Dahil ang paalala ni Propeta Isaías, huwag maging pansariling kapakanan ang layunin ng pag-aayuno. Huwag maging pansariling kapakanan. Binuking ni Propeta Isaías ang mga nag-aayuno dahil kasabay noon ang kanilang pakikipag-alitan o away. O, tingnan nyo na. Nag-aayuno pero nakikipag-away. Puro alitan. Hindi nga kumakain pero hindi naman marunong magpakain ng nagugutom. Oh, anong silbi ng pag-aayuno? 'Di ba? Ganun din. Ginawa mo lang para sa iyong pansarili, para hindi ka mapulaan, para hindi ka mapagsabihan. Oh, may mga ganyan din sa panahon ngayon. Oh, sa panahon natin, no, para hindi masabihan o magsisimba. Oh, 'di ba? Ang ganda, nagsisimba. Pero pag uwi sa barangay, mga chismosa. Meron ba kayong kilala dito? Meron, no? Classmate natin dito ba yon? Classmate natin. Di ba? Yung gano'n, di ba? Ano para saan yun? Para lang sa pansarili. Kasi merong hinihingi lang yan, kaya nagsisimba. Pero paglabas ng simbahan, balik sa dating gawi. Para saan ang pagsisimba? Para sa pansariling layunin. Marami din ganyan. Yung kunwari, nagsisisi sa kasalanan. No? Nagsisisi sa kasalanan, pero hindi naman marunong magpatawad. Walang pinagkaiba yan sa mga nagsimba noong Miyerkules ng Abo. Nagpalagay ng abo sa noo. No? Pero pagkatapos, kumain sa fast food. Hindi ba nga kailangan mag-ayuno? Ang punto ni Propeta Isaías sa pag-aayuno ay simbolo ito ng pagtitimpi at pagkokontrol ng sarili. Sabihin nyo nga po, pagtitimpi. Yan ang ikalawang hamon ng Kwaresma. Ang magtimpi. Hindi lang mag-ayuno. Magtimpi. Madaling mag-ayuno eh. Yung wag lang kakain, o sige mamaya kakain din naman ako eh. Pero ang magtimpi, yan ang hamon sa atin. Kaya nga, sa ating ebanghelyo, kino-question ng mga alagad ni Juan Bautista si Jesus dahil sila ay malimit mag-ayuno, pati ang mga Pariseo. Pero, ang alagad ni Jesus, hindi nag-aayuno. Tingnan mo na. Nag-aayuno nga ang mga alagad ni Juan, pero nang iintriga naman. Hello? Nag-aayuno sila, pero nakatingin sa iba. Bakit kami nag-aayuno? Sila hindi. Di ba? Hindi mo ginagawa yon. Kung ginagawa mo isang bagay, hindi ka nakatingin sa iba. Nakatingin ka lang sa sarili mo. Kung ikaw ay nagsisimba, hindi sila nagsisimba, imbitahan mo lang sila. Huwag mo silang intrigahin. Kung ikaw ay nagpapatawad at ayaw kang patawarin, hindi mo kontrol yun.
control mo lang ang sarili mo, magpatawad ka lang. No? Huwag mong pansinin kung hindi ka pinapatawad, basta magpatawad ka lang, problema na niya yun. Ganyan yung nangyari sa mga alagad ni Juan. Madalas man silang mag-ayuno, pero mabilis naman silang mambatikos. Ngayong unang Biyernes ng panahon ng Kwaresma, tayo po ay inaanyayahan hindi lang mag-ayuno. Sa ating Katoliko, ang pag-aayuno, Ash Wednesday at Good Friday. Anong paanyaya sa atin pag Biyernes ng Kwaresma? Ang magtimpi. Abstinence. Yan yung tinatawag na abstinence. Ano ibig sabihin nun, Father? Yung magtimpi ka muna. No? Kaya nga, hindi muna tayo sana mag-ulam ng baboy. No? Yung mas medyo simpleng pagkain lang muna. No? Kaya nga nauso, di ba? Pag Biyernes, nag-uulam ng yan, alam natin yan. No? Doon naman galing yung para magtimpi ka muna. Magngilin ka muna. No? Pero, madali ang mag-ulam ng munggo. Madali mag-ulam ng gulay, ng isda. Pero malalim na hamon, magtimpi. Nagmunggo ka nga, chismis ka pa rin naman ng chismis. Nag-isda ka nga, mura ka pa rin naman ng mura. Wala rin ang iyong ginagawang pagtitimpi. Wala rin ang abstinence. Yun ang mas malalim na hamon. Hindi lang ang pagkain, kundi ang tignan ang lumalabas sa ating mga bibig. Mga kapatid, ang pag-aayuno ay paraan ng pagtitimpi. Itong ikalawang hamon at imbitasyon sa atin ng panahon ng Kwaresma. Kahapon, ano yung hamon? Paninindigan. Nalimutan nyo na. 40 ito. Araw-araw tayo magkaka-classmate, aaralin natin ang hamon. Unang araw, paninindigan. Pangalawang araw, pagtitimpi. Ang pag-aayuno, paraan ng pagtitimpi. Walang saysay ang hindi pagkain kung sa pag-uugali, wala naman tayong ginagawang pagpipigil. Amen? Amen.